Sulit pa ba magpa-solar sa 2026 o baka hype lang 'to? Kung ikaw ay nag-iisip magpakabit ng solar panels sa bahay mo, sigurado isa 'to sa mga tanong mo. Kasi aminin natin, hindi biro ang initial na gastos. Pero pag-usapan natin ng simple at walang komplikasyon. Magkano ang gastos at gaano kalaki ang matitipid mo? Magkano ang gastos sa solar? Sa 2026, ang presyo ng solar system setup sa Pilipinas ay medyo bumaba na kumpara dati. Halimbawa, maliit na setup, around 80,000 hanggang 150,000 pesos. Sa medium setup naman, 180,000 pesos hanggang 350,000 pesos. At sa malalaking setup ay umaabot ito ng mahigit 350,000 pesos. Depende yan sa brand, installer at setup, kung may battery o wala. Pero take note, mas mahal kung may battery, pero mas independent ka sa brownout. Magkano ang matitipid mo? Dito nagiging interesting. Halimbawa, kung ang monthly bill mo ay 5,000 pesos at nagpakabit ka ng solar system setup na kaya magbawas ng 60 to 80% ng consumption mo, ay pwede kang makatipid ng 3,000 hanggang 4,000 pesos per month. So in 1 year, 36,000 pesos hanggang 48,000 pesos ang tipid mo. ROI o balik puhunan. Ito ang pinaka-importante. Kung gumastos ka ng 250,000 sa solar setup mo at nakatipid ka ng 40,000 pesos per year, ROI mo is around 4 to 6 years. After nun, your savings na. At tandaan, ang lifespan ng solar panels ay 20 to 25 years. So ibig sabihin, more than 15 years kang halos libre o sobrang baba ng kuryente. Sulit ba talaga sa 2026? Short answer, oo. Pero depende sa sitwasyon mo. Sulit kung mataas ang kuryente mo, 3,000 pesos pataas monthly. Sariling bahay mo at hindi ka nangungupahan. Maaraw ang lokasyon. Hindi gaano sulit kung mababa lang ang bill mo, 1,000 pesos and below. Lilipat ka rin agad ng bahay at walang maayos na bubong o space. Hidden benefits. Hindi lang tipid ang usapan dito. Protection rin sa taas ng electricity rates, mas eco-friendly, less carbon footprint, mas mataas ang value ng bahay mo, at peace of mind lalo na kung may battery ka. Common misconception. Mahal ang solar setup. Hindi ko kaya. Totoo, malaki upfront. Pero isipin mo ganito. Para kang nagbabayad ng advance sa future electricity mo. Instead na forever kang nagbabayad sa electric company, ikaw na mismo ang gumagawa ng sarili mong kuryente. Conclusion. So, sulit ba ang solar sa 2026? Yes, kung long-term ang mindset mo. Hindi ito instant na tipid agad bukas. Pero ito ay investment na unti-unting babalik and eventually magbibigay ng libreng kuryente. Kung may 200,000 pesos ka ngayon, gagamitin mo ba pang bili ng gadgets o gagamitin mo para mabawasan ang bill mo for the next 20 years? Ikaw, ano tingin mo? Sulit ba ang solar para sa'yo? Comment down below at kung gusto mo pa ng ganitong content tungkol sa solar, follow mo lang ako.